Hello mga Yo! katotpi. Yes, what's Yes, up? sir. Eto na naman po tayo. So, today, nga pala, Papa Dens, ang ating trending ngayon, pre, yung AO number, putya, ang haba nito, AO number Administrative VDM. order yan, eh. No? Oo, Administrative Order number VDM 2024-046 or yung guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration. Yan, mainit-init tong topic na to. So, yan. Basically, yun yung pag-uusapan namin ni Papa Dens ngayon. Pero, alam mo na, bago ang lahat. Intro muna tayo. Banat mo na yan, sir. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan. Paki pa yung lahat. Let's get ready to rumble! Yun. So, maulang, tumigil na. Buti na lang tumigil na, pre. Matindi yung bagyo. Bagyong ano yan, pre? Katrina ba yan? Si Katrina, Christine. Christine. Oo. Kala ko. Katrina. Ibang Katrina yata yung nasa isip mo, sir. May kasamang may kasamang doktor. May kasamang doktor, Ayun na, pre. So, wala na tayo. Okay. Pero bago lahat, welcome dito sa ating munting podcast. Opinionated Titos Podcast. Yan. Natawa lang ako, pre. Sabi mo sana wag mamatay ilaw mo, namatay na nga. Putang ina. Kaya mo na, putang ina. Sakit sa ulo, buwisit na. Anyway, kita pa naman ako. Parang magno-November na, kaya medyo tayo. Medyo creepy yung vibe, no? Pwede. Pero, creepy din yung topic natin para dun sa mga katotpi nating maaaring maapektuhan nitong bagong batas na pinatupad. Pero, I believe, as you mentioned, nakasuspend ito as of now, di ba? Pero ikaw, pre, bago ako magbigay ng ko, kasi alam ko napanood mo at napanood ko rin yung interview kay Sir Ted Filon, di ba? Regarding to sa batas na to. So ikaw, siguro baka hindi pa nila alam, kasi ako, actually, to be honest, a few days back ko lang siya nalaman pero pinatupad sa September pa yata. September 30, August 30 yata pinirmahan, parang ganun, pre. Okay. So yun, mas matagal pa sa inaakala mo. So baka may hindi nakakaalam, sir, pa-share na lang nung detalye kung anong input mo dito sa batas na to. Parang ganito kasi yun, I'm not 100% pero sa pagkakaintindi ko, kailangan daw yung mga previous owners na yung mga new owners na i-transfer na yung second hand na sasakyan na nabili nila sa pangalan nila. In 20 days ata, parang ganun. Kasi hindi lang yung bumili ang mapipinalize, yung yung seller. Pucha, antindi nga, boy. Alam mo ba kung magkano? 20,000 para sa seller at 40,000 para dun sa bumili, sa buyer, Hindi, I believe tag 20, boss lots. Tag 20 parang, ba? Tag 20. So, parang magiging 20, total, if ever, 40,000 ang, pre. Magiging total na parang, nakaka-urat Anyway, sige, tuloy mo, explain mo, boss lots, para, nanggigigit na ako ulit. Putang ina. Kasi nga, kung hindi nila
paparegister sa new owner, mapipinalize nga sila. So basically, yun yung ano ng batas. Kasi ang reason daw nila dyan is para kasi nagkakaroon ng crimes dun nga yung mag-hold up ng sasakyan or may krimen na nangyari or aksidente na nangyayari, mahirap daw i-trace yung ownership kasi nga hindi pa nailipat sa kanila yung yung ORCR. Pangalan. Ang sa akin naman dun, pre, okay lang naman pero hindi ganong kalaking, ang daming butas Unang-una, sabi nila in 5 days dapat daw na i-notify na daw si LTO nung previous owner. Nung seller. Nung seller na mailili o ibebenta niya, di ba? Parang ganoon. Parang naibenta na niya. Parang naibenta na niya. Ang pagkakaintindi ko, yung kumbaga nagka-deal na sila. May deed of sale na. Dapat from the day na binenta niya doon, tatakbo na yung 5 araw na yun. 5 araw. Tama. Biro mo, ang hassle. Ito kasi yun pre. Unang-una, yung sistema nila, katulad niyan, tawag dito, ang dami-dami, ang bagal-bagal na nga na sistema nila, dadagdagan mo pa niyan. Totoo. Pucha, plaka nga, hindi nila maibigay. Plaka na lang. Actually, plaka na lang. Yung motor ko, 2019 pa. Anong petsa na? 2024 5 na. taon na. 5 taon lang. Pre, kung hulugang kong binili yun, bayad ko na. Pero, wala na, bayad na. Na-cash natin, sir. So, anyway, that's besides the point. The point is, walang plaka. Ang dami nilang Tapos, sabi nga ni Ted Filon, pagmumulan pa ng corruption yan. Kasi nga, Totoo. Kaysa alimbawa, ako, reseller ako ng kotse. So, sila na bahala technically pag-transfer. So, halimbawa, sabihin na lang natin 5 kotse yung binenta ko. So, 100K agad, pre. Tapos pumunta ako sa LTO. So, may mag-o-offer sa akin, sige, para isa na lang, 20 mil na lang. Tapos, ibubulsa na yun, pre. Diba? Pagmumulan parang corruption yun Yun lang naman yung opinion ko. Kumbaga, sir, lalo na yung mga may negosyong buy and sell, pre. Diba? Bubultuhin na nila, yan, pre? Oo. Tangina, parang, sir, marami tayong unit na nabenta ngayon. Anong gusto mo? 100 o 20? Diba? Oo. Diba? Oo. Tangina. Tsaka yung may sinabi pa siya yung ibig sabihin, sakop nun pati 1985. Pe-penaltyhin nyo kung buhay pa yung parehong parties. Ang doon kasi, pre, ang term na ginamit ni Sir Ted nung napanood ko is retroactive yung batas. So, ibig sabihin, nung naisakatuparan siya, lahat yun. Hindi siya, lahat. Kasi hindi lang 1985, sir. As long as tumatakbo yung sasakyan na binenta mo, covered siya. As long as ginagamit yun, covered siya. At pag hindi na ilipat yun, tangin na kasi, pre, I get it naman. Naiintindihan ko. Actually, maganda Maganda yung, yung batas na, yung gusto nilang mangyari. Maganda. It's just that, yung execution, medyo kulang Hindi pinag-aralan ng lubos, pre. Yun. Diba? Tsaka, yun nga, maraming butas. Tsaka, yun nga, ang doon kasi is, yes, maganda kasi nga, kagaya nga nung sabi mo, minsan, nai-involve sa aksidente, nai-involve sa krimen, hindi matrace ngayon kung kanino ba talaga yung sasakyan na yun. Which, kung kumbaga, bibigyan mo ng kailangan na batas na kailangan mai-transfer mo yan agad, which is good. Kasi, di ba? Kumbaga, kasi alam naman natin na pwedeng gamitin sa krimen niya. Bibili ko lumang sasakyan, gagawin kong getaway car yan, tas iiwan ko na lang kung saan, bahala na pag nagawa ko na yung krimen. Di ba? Kumbaga, yun yung parang mawawala yung ganong Pero again, ang doon is, sana, moving forward na lang, pre. Kumbaga, hindi siya retroactive. Kumbaga, nakalimutan ko yung term ni Sir Ted, pero, kumbaga, sana, nung day na pinatupad mo yung batas, from then on, lahat ng second hand na mabibili, eto na ang mag-a-apply.
Wala na kaming pake dun sa mga naging previous transaction, kung anong nangyari, bahala na kayo. Pero ito ngayon, day 1, nasupot yung batas, lahat kayo covered na. Tama, oo. Diba? May make sense naman, pre. Oo. Tsaka sana din, yung multa, tangina. Kasi, doon sa napanood ko, pre, parang pinagbasihan daw is yung law I'm not sure kung ano yung law na yun, pero parang yung law na yun na 20,000 is currently applied sa mga motor, yung mga two-wheeled vehicle. It doesn't apply dun sa pero dahil nga sabi nung attorney is gusto na lang maging unified lahat, is kaya sinama na nila na pati sasakyan 20,000 na rin, pero wala siyang basehan. Ang basehan lang na yung batas ng motor na existing. So parang ang butas doon is parang tangina, hindi niya naman, kumbaga dapat meron kayong basehan, hindi yung basehan niyo yung current law nag-a-apply sa motor. Oo. 'Di ba? Oo. Tsaka ito pa, pre, maisingit ko na din. Mabuti sana kung madali yung proseso nila hindi ipupunta ka pa ng HPG. Ayun pa. Para i-present yung yung deed of sale and all that, tapos saka ka pupunta. Alam mo yun, kung madali lang yung process, diretso ka sa LTO, ito yung deed of sale ko, lagyan mo ng amendment, kahit hindi na baguhin mismo yung ORCR para hindi yung time amendment lang, parang yung sa parang sa titulo ng lupa, di ba may amendment lang yun sa likod o sa baba, parang ganon. Dapat ganon lang, hindi yung ang dami pang proseso, tapos dun nga lang itself para hindi ka maabala, yung iba nagpapa-fixer na. Oo, nagpapa-fixer na. Kung ayaw nila talaga na at gusto nilang gusto nila talagang i-crack kung ang intention nila is to crack those criminals, pre, dadalian mo yung kumbaga nasa proseso pa din, legal pa rin yung proseso, pero mas madali sa Pilipinong nagre-rehistro, kasi yun nga lang pagkuha ng lisensya, pag-renew ng lisensya, pagre-register ng sasakyan na lang, di ba? Yung registering the car itself, ang tagal-tagal, tapos dudugtungan mo pa niyan ng isa pa, siyempre, pre, parang magkakaroon ng may panibagong proseso Oo. Diba? Tapos, yun nga yung sinasabi ko, yung mga plaka, yung sticker nga, tinanggal na nila dahil, diba, ang dami-daming pinoproblema. Bakit hindi nyo kaya padaliin? Wala namang issue dun sa gusto nyong mangyari. Kung in the service of the Filipino talaga ang intention nyo, gagawin yung mas accessible sa Pilipino yung proseso, at the same time, pag-aralan nyo maigi, hindi yung parang naghugo. Pero, sabi nila may hinugutan sila, pero mali pa rin. Alam mo yun, tsaka, ang laki nun, pre. 20 mil. Ang laki nun. Kawawa naman yung Pilipinong bumili ng segunda manong Kaya bumili ng segunda pre. Hindi kaya kasi hindi kayang bumili ng bago, pre. Yun na lang yun. Parang, yun nga, kagaya ng sabi mo, kung talagang serbisyong totoo lang, di ba? Panadali mo yung proseso, tsaka hindi ganun kamahal yung kasi, yun na nga parang, for example na lang, pre, bibili kang second hand na motor. For example, ano ba yung mga budget meal na motor? Kunwari, Honda Beat. Sabihin natin Honda Beat. Sabihin natin Honda Beat. Wave, yan. Yan. Magkano yung second hand yan? Usually, mga 30,000 meron ka na. Babaan pa natin. Gawin natin yung mga rakal-rakal o yung mga... yung mga Rusi. Pagpalagay na natin ganun, na 20 mil meron ka na, second hand. Ngayon, kaya mo siya binili kasi nga, yun lang yung afford mo. Yun lang kaya ng budget mo. Tapos pag magmumultahin ka ng 20 mil, putang inang yan. Nasa na anyari na. Putang ina. Di ba? Parang, siguro ang dyan, pre, ako ang naiisip ko, yun nga sabi mo, parang, kunwari, nagkaroon ng bentahan, o punta kayo LTO parehas ng buyer, seller. Tapos meron siyang, kumbaga meron siyang kanyang kanyang sariling booth or lane. Na para dun sa mga ganun. Tapos ang lang nun is,
Eto ngayon yung buyer at seller, magkasama sila. Sir, ito po yung motor na binenta ko sa kanya. O, ito, parang yun nga, sabi mo, may amendment lang. Tapos ngayon, parang, ang ano nun is, okay, bibigyan kitang amendment ngayon, buyer and seller. Ngayon, ikaw, nagawa na ng buyer yung obligasyon niya. Pinaalam niya sa amin. Ngayon, ikaw, hindi, nagawa na ng seller yung obligasyon niya na ipaalam sa amin na binenta niya sa yung sasakyan. Di ba? Ikaw naman, as a buyer, siguro ako feeling ko lang pre siguro, kasi lahat tayo pre may kanya-kanyang ginagawa sa buhay busy tayo diba? Alam mo naman ang pagpunta sa LTO, putang ina, ilalaan mo ang isang buong araw mo ang ilalaan mo dan. Diba? Totoo. Siguro ako kung ikaw buyer, sige, may amendment ka ngayon, ito yung papel na kasulatan na talagang ikaw ang pinagbentahan. Pero dapat, let's say within a year, dapat naayos mo na to, na nasa iyo na dapat yung or siguro 6 months is still long na, mahaba na yon. Na para within 6 months kailangan naayos mo na to, yung transfer of ownership na to, ayos mo na para, kasi after 6 months pwede ka na yung i-penalize. Parang alam mo yun, hindi yung pre 20 days pre na ikaw po gusto mo lang pagaanin yung buhay mo, magkaroon kang sariling motor or sasakyan para gamitin mo sa Grab or gamitin mo papasok sa trabaho para hindi ka nagko-commute. Tangina 20 days, pre. Tangina, totoo ba? Tangina. Tsaka ito pa, kung halimbawa naman, maidagdag ko lang dun sa suggestion mo, in the event naman na hindi maka-attend yung seller, basta mayroon namang notarized na document, yung sa bagay, totoo din. Diba? Basta notarized yung document, ibig sabihin dumaan sa legal na proseso. Tapos may sample IDs at sample signature naman. Dalian na lang. Oo. Dalian na nila yung pag-a-apply. Kasi yun ang hassle yung pag-a-apply. Kasi ang daming proseso, pre. Ang nakakainis pa dyan, yung pupunta ka pa ng HPG. Buti sana kung lahat ng LTO branch, pre, may HPG. Wala. Siguro pwede, lahat lagyan nila, pre. Oo, one-stop shop. Naman doon naman sila, Kaso, hindi lahat Alam mo yun, dapat plansay nila ng maayos kung ang intention nga talaga is to crack down yung mga krimen, gagawan nyo ng paraan na pagsilbihan din yung mga Pilipino, hindi yung ang nasa isip nyo agad. Alam mo pre, para sa akin lang, opinion ko lang naman to parang yung yung ang nagiging highlight tuloy is yung 20 mil Alam mo yun, madaling-madali silang ma-penalize para mapunta yung 20. Isipin mo ilang 20,000 yun, pre. Ang ina, pre, laki nun, pre. 20,000. Oh. Ang laki. Pre, ito na lang, again, hindi ko nila lahat ng mga... Diba? Hindi ko nila lahat ng pulis, hindi ko nila lahat ng traffic enforcer, pre, Pero yun na nga lang, putang ina, yung may multang 2,000, 1,000. Putang ina, pre, ewan ko, ako naka-experience ka personally, Kasi parang alam mo yun, kunwari, nahuli ka, kausapin ka ngayon ng police or enforcer. Sir, alam mo, pag dinala natin to sa 2,000. Alam mo yun, pre, ma-hassle ka. 2,000 pa dun sa branch. Dito ang branch namin, malayo sa'yo, parang gano'n. Diba? Halimbawa, nahuli ka sa taga-probinsya ka, tas nahuli ka sa Maynila, parang gano'n, di ba? Pre, dito mo tutubusin yan. Baka kung gusto mo naman, pwedeng, kumari, 2,000 yung fine. Kung gusto mo, parehas tayong hindi ma-hassle. 1,000 na lang yan, sir. Okay na. Di ba? Putang ina, pre. 20 million, pre. Putang ina. Di gumano. 20 mil. Sir. Parang nga, pre. Legal na hold up. Yes, sir. Alam mo, wala akong nakikitang sincerity dun sa ginawa nila Alam mo yon, na talagang just to crack crime. Just to crack crime parang nang hold up kayo ng in broad daylight dun sa gagawin nyo. Yes, sir. 20 sa owner, former owner at 20 sa new owner. So 40,000 agad, pre. Hindi lang 20 pinag-uusapan dito. 40 na kasi 2 tao involved. 40 milyon, pre. Isipin mo naman yun, pre. Grabe naman yun.
Ayusin nyo muna mga mambabatas o LTO. Ano ba yan? Kawawa Sana, Pilipino sa inyo. Kawawa Pilipino sa inyo. Kawawa Pilipino. Tangina. Ayusin nyo lang. Hindi namin sinasabi dito na mali yung batas. Actually, sabi nga ni Papa Lens, magandang idea yan. Para nga, yun talaga ang intensyon nila. Oh. Kaso lang, putya, ayusin nyo naman ang poliduhin nyo naman. O kaya, bukod dun sa pagpupulido nyo ng batas, padaliin nyo sa kapwa Pilipino nyo para hindi napagmula ng korupsyon. Kasi yun yung problema eh. Dahil hassle siya, dahil siyempre, nagtatrabaho rin yung tao, naghahanap buhay. Hindi naman lahat ng tao may free time. So kung hindi mo padadaliin, siyempre anong gagawin nila? Gagawa na naman sila ng paraan. Ayun na naman, mag-uugat na naman sa corruption. Oh. Yes, sir. Oh. Tangina. Tsaka, eto na lang parang alam mo yun. I'm not saying based on rumors na tangina isip, eto na lang parang yung mga nagpipicture ng lisensya di ba? Parang well, technically, ang pagkuha ng lisensya, money-wise, hindi naman siya ganun kamahal. Diba? Affordable. Pero, putangina, kulang ang isang araw mo sa pagkuha ng lisensya. Sipin mo yun, pre. So, tapos dadagdagan pa ng ganyan. Oo. Yun na nga, yun pre. Diba? Yung simpleng pagkuha na lang ng lisensya na magkano lang na kung dadaan ka sa legal. Kumbaga, abot kaya siya, pero yun nga, hassle. So, yung iba, ang ginagawa, yung iba nga, nagpipicture na, ayon sa kwento, yung nagpicture na, umaabot pa ng kalahating araw dun sa LTO, Oo. Grabe. Diba? Ito pa masaklap minsan. Minsan Ito, isang beses ko lang naman nabalitaan. Putya, nagpicture na, napeke pa. Pinapicture niya, tapos, peke pala yung, dinaan pala sa, hindi pala dumaan sa LTO, dumaan pala sa recto. Sa recto, yun lang. Yun ang masaklap doon. Kasi, alam mo, yun nga yun yung corruption mag-isip din kayo ng paraan na para incorruptible or at least less corruptible naman siyang, yung may less chance na magkaroon ng corruption. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo. Anong gagaling niyo. Ayan. Alam mo, uulitin po namin sa mga nakikinig, hindi po kami kontra dun sa batas. In all actuality, maganda nga siya to crack crime. Pero, pagandahin nyo, o repasuhin ba is the term? Repasuhin? O, ayan. Basta, ayusin nyo. Mga putang ina nyo. Ayusin yung proseso. Yung proseso. The intention is good, but the execution is... Putang ina. Gano'n lang. Okay, sige. Diba? Kasi nga, yun nga, na-highlight yung tinan mo, initial reaction, ng mga tao. Putang ina, 20 mil? Isang tao? 20 mil? So, 2 tao, 40? 40 yun, tapos worried nga sila. Yun nga. Tapos worried nga sila. Additional work na naman to. Buti sana kung maayos yung proseso nyo. Gano'n na naman. Tapos may isip mo agad. Corruption agad. Diba? Yun nga parang nagiging kadugtong niya tuloy yung imbes na maisip ng tao yung good nung gagawin na yun, yung batas na yun. Negative agad. Negative agad. Parang, pero kasi talaga, grabe yun. Grabe, puta, 20 mil, Tangina, para sa ating mga normal na mamamayan, hindi naman, putang ina, tangina, saan ka kukuha? Diba? Saan ka kukuha ng 20 mil lang, ganun-ganun lang, Diba? Tangina, para lang... Sige, Ewan ko. Kahit hindi na lang tayo Sige, kahit di na lang tayo, alisin na natin sa equation. Paano yung mga naghahanap buhay na rider na lang? Sige, sabihin natin. Di ba? Paano na lang yun? Kung gusto lang kumita, no? Oo, yun talaga, walang-wala yun. Kaya nga tig-20, tig-30 lang yung binili nila, di ba? Tapos plus 20, edi 50, 60 na, patay.
Talo mo Sira. pa yung in-scam, putang. Kasi, halimbawa, kasi mayroon nga ako nakikitang motor, binibenta, 10,000, gano'n, 15. Puta, ibig sabihin, pre, 15 sa napagbenta, 15 sa dating may-ari. Tapos, 20 sa LTO. Wow, lucky Mas malaki pa sa Abono pa sa 5,000, putang ina. Abono. Nagbenta lang ng motor. More than double. Puta, nakawawa naman talaga. Ay. LTO. Tsaka, yung mga... Alam ko, maliit lang ang subscriber namin. Baka pero naman, baka ayusin nyo naman. Baka umabot sa inyo to. Hindi kami galit sa inyo, pero, ayun nga. Ayusin natin. Ayusin nyo, no? Pag-aralan nyo naman muna. Marami namang kilala dyan na pareho rin ang sentimento O sige, kahit sa kanila na lang kayo makinig, di na lang sa amin. Pero at least, di ba, nasabi natin yung opinion natin dito sa topic na to, di ba? Dito. Kaya nga tayo opinionated titos, pre. Dangin. Hindi, actually, pre, personally, ako hindi pa nalilipat di ba? Alam mo naman yan di ba? Hindi pa nalilipat. Kasi nga, pre, ang hassle Sobrang hassle. Alam mo yun? Auto mo? Sobrang hassle, pre. Pero kung, yun nga, yung point ko doon, kung dadalian nila, at tutsa naman, wag naman nilang lakihan yung penalty, pwede naman. Wala na, open naman ako doon. Wala namang problema sa akin yun. Di ba? Totoo. Pero kasi talaga, pre, ewan ko. Tangina talaga. Mahirap talaga. Nauurat din ako Pag naiisip ko, sabi ko, grabe naman itong mga to. So, kawawa pala kaming dalawa. Agilapin ko pa yung nagbenta. Paano na lang, pre? Diba? Paano na lang nakunod, Oo. Paano na lang, pre, yung mga binili sa probinsya yung sasakyan? Tapos, hindi nila naipalipat agad. Paano mo agilapin ngayon yun? Diba? Paano kung yun nga, nakakunod. Paano kung patay na yung unang may-ari? Yun din. Paano yun? Diba? Singilin mo dun sa sementeryo. Singilin mo 20,000. Bultuin ka pa nun. Lalang yan. Sir. Yan. 20 mil nyo, sir. Sir. Zombie, zombie. That's my impression of a zombie. Eto. So, ito na nga ang medyo short lang tong natin. Pero, since may time pa tayo, Papa Dens, may konting time pa tayo batiin ko muna yung mga bagong subscribers natin. Kasi, tumaas na 106. Last one. 106. 106. Achievement, no? Pero hindi, salamat na rin. Salamat anyway, pa rin pala sa inyo na nag-subscribe sa YouTube, Spotify, Facebook, at kung meron man sa TikTok, salamat din. And maraming of course, salamat. siyempre, yung mga loyal natin dyan na kada live nag-aabang. Pre, nakakataba ng puso, no? Ay, Padens, putsa, buti na alala ko. May merch pa tayo dyan, di ba? Meron pa. Nasa akin pa. Titignan lang ni Papa Dens kung nandyan ang ating merch. Simple lang ito, pero gumagawa kami ng mechanics na para madali na sa inyo. Huwag na nating pahirapan yung mga katotpi natin. Yung official merch natin, pre, on the works yun. Pero ito yung giveaway namin. Ito. Actually, nung event yan pre, nung pinag-host natin nung August. So, shoutout kay Hugs Manila, kay Tito Hugs Pot Manila, for making this happen. So ito yung bucket hat. Simple lang. May logo namin. Simple, pero yan lang. Di ba? Bucket hat yan. Pero baliktaran niya, Papa Dens, di ba? Pwede. Bucket hat. Di ba? Pwede, Hindi opinionated. Medyo may pa yan, pre. Medyo may value na yan. Sinuot mo na Ay, syempre. May konting pawis-pawis na. Pero pag baliktaran pa yan, pre. Baliktaran, Parang, parang naka-Burberry. Burberry Tagalog yan, pre.
Pero Saka syempre, may dapat. polo shirt pa, pre. Di ba? May Yes, polo ayan, shirt pa. pre. Oo, may polo shirt pa tayo dito, sir. Nandiyan ba? Eto, andito pa yung polo shirt Ayan. natin. Pero medyo maliit lang yan no? Oo, Saktuhan medyo lang, pang... Hindi siya pang big boy eh. Oo, pero Ano kung bang size sakaling niya kung gusto nyo parang sumali, pwede nyo namang i-give away din sa inyong loved ones. Totoo. Di ba? Represent pa din ng mga katotpi, di ba? Yan. Ano ba, bigay nyo sa SME nyo? Pwede, ayan, may logo namin, Ayan, kulay black yan, Black ba yan o navy blue? Oo. Black, sir. Black. Ayan. So, abangan nyo yan. Gagawa kami ng promo mechanics. Abangan nyo na lang. Putsa, tagal na nating iniisip na ipag-giveaway yan. Nawawala sa isip namin eh. Tito na talaga kami. Wala. Tito na. Nag-uulyan na minsan eh. It comes with age, bro. So again, maraming salamat sa pagnood at sa mga future subscribers. Baka naman mag-subscribe at mag-like at mag-share at mag-comment kayo. Again, if you have other opinions sa mga videos namin, comment away lang kayo. Papa Dens, ikaw ba? Libre lang yan. Ano pang idadagdag mo? Ano lang, isang malaking shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Sabi nga namin, dati, ulitin ko lang, hanggat may nanonood, nakikinig, hindi naman namin titigil to. Ngayon, kung wala na talaga nanonood, nga, kami na lang ni Boss Lot sa manonood ng mga video na. Magbubulahan na lang kami. Pwede naman yun. Oo. Pero hindi naman titigil yung kwentuhan natin, pre. Oo, pre. Di ba? Ganun din naman eh. Hindi po, tuloy-tuloy lang. Pero again, maraming salamat dun sa mga subscribers, bago, luma, yung mga loyal. Thank you so much. Tsaka yung mga nagko-comment, lalo na yung nag-aabang ng merch natin. Oo, pucha. Lalabas na yan. Tiwala lang. Maganda ang turnout nung Sarby natin. Kumbaga yung sneak peek. So, maraming salamat sa mga susuporta din dun sa merch naming ilalabas. Again, ito po ang yung titong medyo galit lang, si Boss Lots. At ako naman si Papa Denso. Ang tito mong mas galit pa dun sa nagbenta ng sasakyan tas namultahan ng 20,000. Ayan. Very napapanahon. And again, we are the Opinionated Titos Podcast. And hanggang sa muli, paalam. Thank you so much. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.